Ang isi-share ko sa inyo ay, ang title ay, Sino ang may birthday? December 25, we celebrate ang pagkakatawang tao ni Jesus. In a way, birthday yon. But not really birthday the way we know birthdays. Kasi, hindi naman nagsimula si Jesus noong pinanganak siya. Siya ay nag-i-exist na, nagkatawang tao lang. Kakaiba sa atin. Tayo, nung pinanganak, noon lang tayo nagsimulang mag-exist. Ibig sabihin, before tayo pinapanganak, wala pa tayo. As in, wala. Kaya, we always say it's the gift of life na kailangan nating ipagpasalamat. Ano? Isipin mo, nilikha ikaw ng Diyos. And there is a hype in this season. Ano ba yon? Para bang you are supposed to be happy in this season. Kaya tradisyon na ang pagsasaya sa Pasko. Dito laging may party. Christmas party. At laging may games na nauuso. Dati noon dribble, exhibition, shoot. Tanda ba niyo yung game na yan? Hindi naman yata kayo na-attend ng Christmas party. Ngayon, ang uso ang uso ngayong game ay ikaw? Bakit maraming nauusong game? Kasi parang dapat masaya pag Pasko ano? Lucas chapter 2 verse 10. Kaya't sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, sapagkat narito dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Kaya naman pala tayong nagsasaya kasi ang Pasko ay magandang balita ng malaking kagalakan. Kaya may anticipation dito Ewan ko sa inyo, sabi ni Pastora Melody noon daw siya'y bata, masaya daw ang Pasko. Feel good. Ang Pasko ay magandang balita ng malaking kagalakan. Meron nga ang mga malls na countdown Pagdating yata ng 100 days, nagbibilang na 99 more days, 98 more days. May anticipation. And this is the season na masyadong nilagay sa atin na season where we are supposed to buy. Kaya dito, extended ang shopping time. Kasama ko si Mark, yung asawa ni Angel. Ito'y balikbayan. Ay nagpunta ka naman ng SM. Doon daw lang siya nakaranas ng pipila ng pagkahaba-haba dahil sa isang binili. There is a hype na you have to buy. Kaya sabi nila, ang sale sa December ang pinakamarami. So, ang spirit of Christmas ay naging materialism. It is a buy, bili. At hindi na alam ng marami kung bakit ba dapat sila masaya. Alam lang nila dapat masaya, pero hindi nila alam kung bakit. Basta masaya na nga lang. At ito ngayon, sasabihin ko sa inyong reason kung bakit kailangan maging masaya pag Pasko. Lucas 2:11. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. That should be the reason and the only reason why we should be happy during Christmas time. At huwag natin kakalimutan yon, That is the reason for the season. Hindi kailangang may bagong damit pag Pasko.
Hindi kailangang ikaw ay ubusin, i-max mo ang iyong credit card para ma-pressure ka na magbigay ng magbigay. Ano? Because the reason for the season is dahil ipinanganak ang isang tagapagligtas. Kaya ang tanong, gusto pa kaya ni Jesus ang paraan natin ng pagse-celebrate ng kanyang birthday o ng kanyang incarnation o yung kanyang pagkakatawang tao? Gusto pa kaya ni Jesus ang nangyayari? Isipin ninyo kayo ang may birthday. May nakasulubong ko itong anak ni Brother Jesse Suarez Sabi sa akin, Merry Christmas. Sabi ko, Merry Christmas. Birthday ko ngayon. O may birthday niya yung December 25. Ngayon, gusto pa kaya ni Jesus how we are celebrating His birthday? Kung kayong may birthday, gusto kaya ninyo na maraming reunion ng mga magkakaibigan, magkakaklase dati, nag-get together ang pamilya kasi birthday mo raw. Hindi ka naman kasama sa kwentuhan. Hindi ka man lang nababanggit sa kwento. Di kay birthday ko. Bakit parang ako hindi kasali sa pinagkukwentuhan? Di ba kung sinong may event, dapat siyang bida? Kayo ba'y naka-attend na sa wedding na ang bida yung MC? Ako'y malimit makakita, aring MC, kinuha na ang limelight. Siya na ang bida, hindi na yung ikinasal. Okay, magtitip lang ako sa inyo halimbawa, narito ba si Pastor Don? Si Pastor Don ang pinakamahusay na MC. Pastor Don, taas na kamay. Host Don. Host dito, host Don. Kasi pag nag-host siya, hindi niya kinukuha ang limelight. Hindi siyang sikat. Nakita ko yung ibang mga MC, parang siya parang siyang gumastos lahat. Gusto ba ninyo na kapag merong yung kayong may event tapos may kukuha ng limelight? Kaya naman, tanungin ko kayo, sino ang intentionally na pinag-uusapan ng salita ni Jesus dahil Pasko? Sinong intentionally nagpe-pray bago mag-Noche Buena ng mahaba-haba ang pamilya? O yung nilalagay pa lamang sa lamesa ang spaghetti ay sinusubo na? Ari-ari nga pala handa natin. Nasaan ang may birthday? Okay. Tingnan ninyo kung kayo ang may birthday, kung gusto ninyong nangyayari. Sobrang busy ng celebration, hindi na kinakausap ang may birthday, puntahan dito, puntahan doon. At kung kausapin man ang may birthday ay para lang humingi ng gagastusin sa kanyang handa. Lord, bigyan mo ako ng pang Noche Buena ko. Lord, bigyan mo ako ng Yun lang, pagkakausapin siya, sabi ni Jesus, teka, di kaya ako sineselebrate. Bakit parang hindi? Sino nakapansin ng ating decoration sa labas? Sa hirap magpa-picture diyan, ay pipila ka Narito ka ba, Wilson? Wilson, itas mo nga yung kamay. Yon, si Wilson. Si Wilson po ang nag-ayos noon para meron kayong papicturan. Nandoon na yun sa simula ng worship night. Walang makasingit. Kasi lagi si Jolimer ang naroon. Pero ang aking point, sabi ko nakuha ni Wilson na ang Pasko ay para kay Jesus. Kaya naman, using his talent and his resources, sinelebrate niya talaga. At pinadama kung kanino talagang event yon. Walang iba kundi sa Panginoong Hesus. Palakpakan nga natin si Lord. Birthday mo. Ay yung mga nakikiselebrate, mag-iikot sa bahay-bahay. Kakanta. Pagkakanta, hihingi ng pera sa
Sa may bahay ang aming bati. Birthday mo yan, ha? At ginawa na ang dahilan kaya sila nangihingi ay birthday mo. Parang ganito, birthday ni Ems. Tapos, yung kanyang mga kasama sa looban ay nag-iikot. Punta sa inyo. Sa may bahay ang aming bati. Happy birthday kay Ems. Ganyan. Tapos sasabihin nila, happy birthday ho kay Ems. Ay ano ngayon? Pahingi yung pera. Parang labo. Pagkain ng pera sa akin. Ay birthday ho ni Ems eh. Kaya, inyong isipin, ha? Gusto pa kaya ni Jesus ang nangyayari? Noon pa man, di ko pinahintulutan sa church ang caroling. Nung kasing nagsisimula, nung maliit pa church, mahilig mag-caroling eh, ang mga sasabihin sa akin eh, fundraising ho sa uniform ng mga usher o ng mga Pumayag ako minsan, pero sabi ko, parang hindi maganda. Ito ang ganyan nyo, ha? Next year, sabi ko, ganito, pwedeng mag-caroling, pwede, pero ikaw ang magbibigay sa kinantahan mo. Simula po noon, wala na nag-caroling. Alam mo kasi, ang tradisyon, ano bang tradisyon? Ang tradisyon is something you did repeatedly. In 4 generation, anything you do at paulit-ulit sa 4 na henerasyon ay magiging kultura. Ay ano po kung maging kultura? Yung pinanganak na makikita yon ay tatanggapin yon bilang katotohanan ng walang tanong-tanong. Yan ang kultura. Kaya kung yung nagsimula ay medyo sala na at naulit sa sunod na henerasyon at sa sunod na henerasyon, 4 na henerasyon, merong may establish na isang gawain na tatanggapin na ng mga tao without question bilang katotohanan. Kaya, pag may nagkaroling at hindi ka nagbigay, ang babarat ninyo. Parang may karapatan silang sabihin yon kasi sumisira ka sa tradisyon. Ay ako'y malimit magtanong sino gang nagsimula niyan? Paano gan nagsimula yung pupunta sa bahay-bahay at kakanta at hihingi ng pera? You know, sometimes you have to ask questions. Okay. May sumasayaw yung gang sa Sinokmani Festival. Meron sila doong, ano kang tawag doon sa sayaw na yon? Yung gang street dancing. Abay, ang gaganda, mga suot ng mga Sabi ko gaganda ka ng suot ng mga ito, talagang yung gang hindi makakibo. So, sobrang bigat ng Pero lagi, napansin ko, remember Sinokmani Festival, ang pinagdiriwang ay foundation ng Rosario. Okay. Pero makikita mo, lahat may dalang idol, yung nangunguna. Sabi ko, teka, maraming dancer sa JA1 eh. Sabi ko, next year kayo sumali ha. Ipakita lang ninyo na pwedeng walang idol. Foundation ng Rosario hindi naman yan religious festival. Ay bakit kailangan may gayon? Ako'y nagtanong, ay dahil ang mga nagturo ay mga taga rito mga choreographer natin, sabi ko bakit may merong idol? Bakit mayroong Diyos-Diyosan na sadya ho, sinong may sabi? Talagang ganyan. Oo nga, sino nga may sabi? Walang may alam. Sadya hong ganyan? Bakit nyo tinanggap ang isang bagay na katotohanan without even asking? Kailan nagsimula? Sino may sabi? And then I started questioning. Inalaman nila, hindi nga ho namin alam pwede namang hindi gayon. Mas maganda pa kung dahil Sinokmani Dahil Sinokmani Festival. Oo. Hindi ka ninyo alam na kapag kaya ginawang religious, pwede tayong sumaya kung dala natin ni logo ng JA1.
Walang katapusan na yan. So, anong ibig ko sabihin? Kapag ang isang ginagawa mo ay nagawa sa loob ng 4 na henerasyon, ito yung magiging kultura, tradisyon, at yung susunod, basta na lang yung tatanggapin. Pero I'm telling you, kapag ikaw ay nakapagbasa ng Bible at nalaman mo ang katotohanan, start questioning. Sino may sabi? Bakit? Meron kang otoridad eh. Ang sabi ng Bible, ganito eh. Ang sabi ni Lord, ganito eh. Are you there? O sino may sabi sa inyong kayo magkakaruling? Sino nga? Yun ay talagang tradisyon. Ay oo, hindi ko naman sinasabing huwag niyong gawin, ha? Kayo lang binubuksan kong isipan na panahon na para magtanong. Pero, nakita ko si Konsehal Aquino, pwede ninyong ituloy. Ang nasa kagakonsehal. Sani Aquino, nasa kaga. Yun. Yan. Okay. Kompleto yata kayo Nakakatuwa pag ang buong pamilya ay sama-sama na sa Pasko ay prioridad nila ay sambahin ang Panginoon. Okay, gusto pa ganun. Halimbawa, ikaw may birthday. Gusto mo pa ba nangyayari sa birthday mo? Katulad ng wow, nagbibigayan sila ng mga regalo, nagbibigayan. Pero walang bigay sa'yo. Ikaw may birthday, puntahan bigayan yung mga guests. Ito nga pala para sa iyo. At yung may birthday naghihintay. Ang akin. Anong ibig sabihin? Hindi nyo napapansin. Unti-unti, sa Tagalog, utay-utay, sa Batangas, utay-utay, nawawala sa picture ang may birthday. Nawawala si Jesus sa Pasko. Hindi nyo napansin? Sino ang pumalit? Ang pumalit ay isang matambang lalaki na may balbas na puti. Mas gusto pa ng mga bata yon kaysa kay Jesus. Kasi yun ang tinuturo ng parents. Santa Claus is coming to town. Isipin mo, mas tinaas pa natin si Santa Claus. He sees you when you're sleeping. Aba, ay kita'y pag natutulog. He knows when you're awake. Abay, alam din pagka gising. He knows if you've been bad or good. So be good. Abay, alam ang iyong ginawa. Abay, purihin ka, Santa Claus. Parents, ang ituro mo si Jesus sa anak mo. Huwag mong pagkabitin ng medyas. Tingnan mo, paggising mo diyan may mansanas. Gusto mo pa ba nangyayari sa birthday mo? Katulad ng ikaw nang may birthday, ikaw panghihingan. Lord, papaskuhin mo naman ako ngayon. Aba, tingnan mo ikaw may birthday. Halimbawa, ang may birthday ay si Sister LB. Sister LB, birthday mo pa-birthdayin mo ako. Parang may mali. Siyang nagse-celebrate And then, sasabihin nila pagkatapos ng birthday mo, kasaya ng birthday mo. At sabi mo naman, birthday ko ga. Hindi ko na-feel. Bakit? Ang sinelebrate naman ninyo yung matabang lalaking na may balbas na putiin. Ako'y nawala sa picture. Ako'y binaliwala ninyo nung birthday ko. Panahon na para itanong natin kay Jesus, Jesus, ano bang gusto mo sa iyong birthday? Panahon na. Ang Pasko ay pagdiriwang ng kapanganakan o incarnation ni Jesus, ang isang tagapagligtas, nag-iisa. Kaya center dapat sa Kanya ang event. Okay ang bigayan ng gifts,
Huwag kalimutang si Jesus ang dapat tumanggap ng gifts. Natanong mo na ba siya, Jesus, anong gusto mo? And let me ask you, may hinihingi ba si Lord sa iyo? Ito ang ating pag-usapan. What are the gifts that the Lord wants to receive? Anong gusto matanggap ni Jesus? Number 1, hinihingi ni Jesus na huwag mo siyang ikaila. Huwag mo siyang ikaila. Matthew 10:23. Ngunit kung sino man ang magkaila sa akin sa harapan ng mga tao, ay ipagkakaila ko rin naman siya sa harapan ng Ama sa langit. Huwag mong ipagkakaila si Jesus. Akala natin ay kinakaila lang natin si Jesus kapag itinatanggi natin siya pag may nagtanong sa atin kung ikaw ba JA1, naka-attend? Diyos mo kasi Jesus. Lord mo kasi Jesus. Akala natin, yun lang ang pagtatanggi. Akala natin, itinatanggi natin si Jesus doon lang sa paraan na yon. Ito po, kapag ginawa mo ito, itinatanggi mo rin si Jesus. Ano yon? Kung hindi mo isineshare si Jesus sa iba, ay kapareho din lang ng pagkakaila sa Kanya. Kapag ikaw ay tahimik na nakaupo sa opisina mo, kapag ikaw ay tahimik na kasama ng mga kaibigan mo, and you are not even mentioning Jesus in your conversation, kinakaila mo na siya. Yung bang hindi ka naamoy? Hindi ka naamoy na ikaw ay Christian. Hindi ka naamoy na ikay anak ng Diyos. Bakit? Hindi mo lang binanggit. Di mo binanggit eh. Samantalang tingnan mo pag kayo nagpapakilala, lalo na't yung matanda yung nagtatanong, kanino kagang anak? Anak ko ako ni Katibo. Anak ko ako ni ano. Binabanggit mo ang pinanggalingan mong pamilya, binabanggit mo kung taga saan ka, binabanggit mo ang pamilya mo, ang tatay mo, ang inay mo. Bakit? Hindi mo kinakaila. Kapag ikay kasama ng mga kaibigan mo, amoy ba nila na ikaw ay anak ng Diyos? Sineshare mo ba si Jesus? O wala lang? Pastor, ayaw ko maka-offend eh. Yes. Sharing Jesus offends others. Naalala ko nun eh. Inimbita ko yung tiyo ko. Medyo religious yun. Sabi sa akin hayaan mo na kami sa amin. Medyo may tama hayaan mo na kami sa amin. Utos ng Diyos sa amin eh. Utos ni Jesus to eh. Bago siya umakyat sa langit, go make a disciple of all nations. O pag hindi ka madali sa invite, itutuloy kong pananalangin sa iyo. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang anak ng Diyos. Bakit? Hindi ko kinakaila ang Panginoong Hesus eh. Pag tumahimik ako, para kinakaila ko na siya. Merong nagsabi, bakit ka kayo laging na lamang binabanggit yan? Mamili kayo ng lugar ng inyong sasalitaan ng ganyan. Huwag ako. Ba't ka lagi ninyong babanggitin si Jesus sa akin? Mamili kayo. Pag kayo'y nasa simbahan, kayo banggitin ninyo si Jesus. Huwag pag ganito tayong magkakasama. O barik pa. Di mo napapansin? Pinamimili ka ng lugar kung saan mo i-share si Jesus, pero hindi sila namimili kung saan nila gagawin ang kasalanan. Wala, kahit saan pwede. Dito tayo gumawa ng kasalanan, dito. Walang pinipiling lugar. At hindi sila nai-iskandalo, hindi sila nababothered sa kasalanan. At talagang ikaw ay isasama. Bakit? Kasi everybody's a preacher. This, I always say, everybody's a preacher.
Kausapin mo ang isang tao, lagi siyang may ipipreach sa'yo. Di ko ang preacher yung laang mga pastor, minister. No, everybody's a preacher. Meron iyang sinasabing kanya. Di, okay lang yan. Lahat yan ipapunta doon. Basta ako wala akong ginagawang masama, wala akong sinasaktan tao, okay lang. Wag mo na lang, just respect me as I respect you. Respetuhan lang tayo. He is preaching. He is preaching his philosophy. He is preaching his beliefs na okay lang tayo. Hindi yun ang pinipreach natin. Ang pinipreach natin, hindi tayo okay. Kasi pag hindi mo tinanggap na hindi ka okay, hindi mo hahanapin ang reason ng season. Hindi mo hahanapin si Jesus, ang tagapagligtas. Hindi mo hahanapin ang reason kung bakit mayroong malaking kagalakan ngayong season na to. Kailangan malaman mong hindi ka okay. Naiskandalo ang marami nung dumating si Jesus. Saan man siya pumunta, may nagagalit sa kanya. Tumanggap siya ng severe criticism at disapproval. Hindi siya popular sa maraming tao. Popular siya sa ilan, pero hindi sa marami. Yung mga authority, yung mga priests, religious leaders, ang number one nag-antagonize o lumalaban sa kanya. Pero dumiretso pa rin si Jesus. Okay lang maging iskandaloso kapag katotohanan ang dala mo. Kaya ang tanong ko, kailan tayo magiging iskandaloso pagdating sa pag-share ng word? Yes, I always preach you na let's do this with wisdom, pray, and wait for the right timing. Ang problema yung iba, napakatagal na naghihintay pa rin ng right timing. No, be ready in season or out of season. Banggit-banggit. O sa susunod, pag hindi pa lumusot ngayon, banggit ulit next time. Tingnan mo kung kailan lulusot, kung kailan ang puso niya inihanda na ng Holy Spirit sa pagtanggap ng message of salvation. Baka sa kahihintay mo, hindi ka na nakapag-share Ikaw na nagtatrabaho sa isang opisina, marami kang kasama doon, at alam mo na malalayo sa Panginoon. Are you not bothered? Kasi kung hindi ka bothered, masakit mang pakinggan ha. Kinakailangan mo si Jesus. Sina Paul at Silas, saan man sila makapunta, ay nagugulo yung pinupuntahan nila. Actually, ito ang pagkaka-describe ng ginagawa nila. Acts 17 verse 6. But when they did not find them, they dragged Jason and some brethren to the rulers of the city, crying out, "These who have turned the world upside down have come here too." Sina Paul and Silas pumunta sa kanilang lugar, hinanap ng mga authorities, hindi makita, ang kinuha na lang si Jason at saka ibang nananampalataya at dinala sa harapan ng mga pari at religious leaders ng panahong yon. At sinabi nila, itong mga ito ang nagpabaliktad sa anumang lugar sila mapunta. O sa ibang translation, ibig sabihin, sila na nanggugulo ng sanlibutan. Sila na nanggugulo ng sanlibutan. Sabi ko sa inyo kanina, it takes 4 generations for something to be accepted as true. 4 generations. Kahit magsimula tayo ngayon at sabihin natin, Jesus is Lord, Jesus is the only Savior, at hindi mo yan tinuro sa anak mo, hindi na rin yan ituturo ng anak mo sa kanyang anak, sa iyong apo, and in 4 generations, nobody knows Jesus. In the same way, sa 4 generation na yan, ay kung ano-ano ang iyong mga tinanggap ng mga tradisyon at ginagawa, yon ang mape-perpetuate at yun na ang tatanggaping katotohanan. It is the reason kung bakit maraming beliefs, pamahiin,
na basta lang natin ginagawa without even asking who said that. Sinong nagsabi niyan? Totoo ba yan? Now, ang tawag kina Paul and Silas at sa iba pang mga apostol ay manggugulo ng sanlibutan. Bakit nila ginugulo? Bakit nasabi ginugulo? Kasi kine-question nila ang mga nakaset ng mga tradition and custom. Kine-question nila, is it true? Ay naalala ko, sabi noong ipinapakilala ni Paul ang Diyos, ay sa daming Diyos-Diyosan, meron doong Diyos na walang pangalan. Ang sabi nila, ang sabi ni Paul, yan ang Diyos. Ibig ko sabihin, how will you teach Jesus to people who have so many gods? Ang tindi ng ginawa ng mga apostol para basagin yung accepted belief ng sanlibutan o ng world. Kaya ang tawag sa kanila ay those who turn the world upside down. Sila na nanggugulo. Kailan na kayo nanggulo? Kailan ninyo ginulong pamilya ninyo nung sabihin ninyong, tatay, inay, ay hindi naman po relihiyon palang magdadala sa langit eh. Ang magdadala ay pananampalataya kay Jesus na namatay sa cross para sa atin, para bayadan ang kasalanan natin. Dahil kung walang magbabayad, walang magliligtas sa atin. Again, uulitin ko, dadalawa ang tao sa mundo. Ang isa may nagligtas, ang isa nililigtas niya ang sarili niya. Ang isa niligtas ni Jesus, ang isa naghahanap pa ng tagapagligtas. Dadalawang tao. I hope nandoon ka sa nanampalataya kay Jesus bilang tagapagligtas. Uulitin ko, kailan mo ginulo ang pamilya mo? Kailan mo ginulo ang iyong mga kaklase? Kailan mo ginulo ang mga kamag-anak mo? For them to talk about you and to ask question, anong nakain noon at bakit yun ay nakagayon? Kailan mo ginulo? Dahil kung may ginulo ka na, welcome to the group of people who turned the world upside down. Kapareho ka ni Paul, ni Silas, ni Peter at ng mga apostol na kung saan man pupunta, ginugulong sanlibutan kasi dala nila ang katotohanan. Are you there? Huwag tayong mahiya. Huwag natin siya ikaila. Kung gusto mong papaskuhin ang may birthday, ito ang gusto niya. Kung gusto mong ang season na ito is maging more about Him, this is the gift that He wants to receive. Are you there? Fight the desire to please everyone. If you, until now, is trying to please everybody, kaya kung anong ginagawa na rin, gagawin ko. Kung anong ginagawa na rin, gagawin ko. Kung anong imik ang date niyo, yun lang imik ko. No. Ikakailangan mo si Jesus if until now you are trying to please everyone. Let this be your motto. I am here to please the only one, Jesus. Oh, meron ka ng isang regalo, ha? Yan ang regalong gustong matanggap ng Diyos. Yan ang igiprap mo. Sabihin mo, Lord, meron akong ibibigay na regalo sa iyo ngayong linggong ito. I-share kita. Babanggitin ko ang pangalan mo sa aking kababarkada. Sa mga taong ayaw makinig tungkol kay Jesus. Sa mga taong pag ako'y bumanggit tungkol kay Jesus ay nag-iismiran, nagtatawanan at ako'y pinagtatawanan. Babanggitin kita. Yun ang regalo ko sa iyo. Kaya ba? Kaya ba? Kaya pag sinabi mo sa katabi mo, Merry Christmas, ang itanong mo, Merry ba talaga? Pag Christian ka, Merry Christmas. Balkan mo, anong masaya? Pinasaya mo gang may birthday? Kalabo nito. Ako na may nabati lamang, parang galit. Number 2, padalawang regalo. Hinihingi ni Lord na mag-level up ka sa paglilingkod. Hinihingi ni Lord na itaas mo ang level ng iyong paglilingkod, huwag ibaba.
Kung naranasan mo nang maging mainit sa Panginoon, at least alam mo kung nasaan ka ngayon. Ikaw ba'y mas malamig? Ikaw ba'y mas mainit? Ikaw ba'y kapantay ang init? O ikaw'y sinlamig ng iced coffee? At ang hinihingi ni Lord, mag-level up ka sa iyong paglilingkod. I-check mo, baka nababawasan pa ang paglilingkod mo. Dumaan ka sa proseso. Meron tayong proseso dito. Ano yon? Una, attend the MGR. Padalwa, have a life group. Attend the succeeding seminars na mangyayari, post-MGR, hanggang sa ating sunod-sunod na SOD. Maaring online lang yon, pero attendan mo ng faithfully. Then, attend ka ng mga convention natin, ang ating JA1 Rosario Camp. Attend ka ng JA1 Asahul Convention Summit. Ang sunod sa Abril, ang sunod sa December uli. Lahat na marinig mo, attendan mo. Wag yung, ako gay pupunta o hindi. Eh paano kayo maglilingkod sa Panginoon? Eh kung ito man lamang hindi mo nasusundan. Are you there? Mag-level up sa giving para sa kanyang gawain. Mag-level up. God is a giver. Noong nilikha ang tao, ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang breath of life. Kumuha ng putik, hiningahan, at ito'y naging buhay na kaluluwa. Laging merong ibinibigay ang Diyos. Yung naging buhay na kaluluwa na naging tao, nagkasala. Ano ang ginawa ng Diyos? Ibinigay ng Diyos ang kaisa-isahan niyang anak. Kaya meron tayong Christmas. Tinubos ng Diyos ang tao, kaya ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay. Di napapansin, laging bigay, bigay, bigay. May tagapagligtas ng tao, hindi naman nakikilala ng tao ang tagapagligtas. Kaya ipinadala at ibinigay ng Diyos Ama ang banal na Espiritu na maglalapit sa atin sa Diyos. Hindi ka makakalapit sa Diyos kung hindi ka kikilusan ng banal na Espiritu. He gave Himself to us. At sa pagbabalik ni Jesus, at siya'y babalik, ibibigay niya ang kanyang sarili bilang asawang lalaki at ang church na kanyang ililigtas ang asawang babae. It's always give, give, give. Nature ng Diyos ang magbigay. Ito ngayon, nilikha tayo ayon sa kanyang wangis. Nilikha tayo ayon sa kanyang karakter, ugali, ang kanyang anyo. So, kung ang Panginoong Yesus ay giver at nature niya ang pagbibigay, listen to this. Sino gayon? Leo, kumusta ka ga? Ba't ikaw may kinakausap diyan? Giver. Ngayon, maging giver tayo para sa kanyang gawain. Magbigay tayo ng higit na time and effort. Let us be who we are supposed to be. God's sons and daughters. Tulad ni Jesus nung siya ay hinahanap ni Mary at ni Joseph, alam mo kung saan nila nakita si Jesus after 3 days na hinahanap? Nakita sa temple sa Jerusalem. Bata pa si Jesus noon. Nakikipag-usap siya sa mga teachers sa temple tungkol sa Word of God. Jesus was answering and asking questions from them. At humanga sila sa talino ni Jesus sa kabataan pa niya. Pero itong gusto kong bigyan ng diin. Sabi ni Joseph at ni Mary, Jesus, anak, bakit mo naman ito ginawa sa amin? Ba't mo naman ito ginawa sa amin? Kami nag-alala. Tingnan ninyo ang sagot ni Jesus. Lucas 2 verse 49. Why were you searching for me? He asked. Don't you know I had to be about my Father's business? Bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ba nyo nalalaman? Ako'y
dapat ay nakikialam sa mga agenda, interes at gawain ng aking Ama? Oh, let's be who we are supposed to be. Let's be God's sons and daughters. At ang anak ng Diyos ang nakikialam sa gawain ng kanyang Ama. Hinihiling ni Lord na maalala mo sa season na ito na gawin ang interest niya. At ang interest niya ano? That no one should perish. May I ask you, kaninong interes ang ginagawa mo? Kaninong agenda ang sinusulong mo? Kaninong layunin ang pinupurso mo? Because, ang sunod kong question, kanino kang anak? Dahil kung anak ka ng Diyos, ang pinupurso mo, ang pinupush mo, ay ang layunin at ang interes ng iyong Ama. At ang layunin ng iyong Ama ay ito, walang mapahamak at gawin mong disipulo ni Jesus ang lahat na bansa. Yan ang interes ng iyong Ama. At yan ang gustong regalo ni Jesus ngayong Pasko. Ayos ba? Dalawa na. Akala ko po'y suklay at saka pumada na pag nairap ko ay okay na. Sino dito ang umabot sa ano yung bilog-bilog na candy? Sour ball. Ha? Bata na kayo no? Hindi namin inabot yun. Ang aming mga papasko ay suklay at pumada na pag natanggap namin, irarapuli namin para ibigay sa iba. Malimit kaming makatanggap ng Christmas card na nabura na ang pangalan kasi ibibigay rin sa iba. Ay ano kang gagawin Graduate sa Rosario West Central School na noon ay Namunga Elementary School. Tinuturuan lang kami how to celebrate Christmas. Patatlo. Hanggang 3 lang to. 3 regalo na gustong matanggap ni Jesus ngayong Pasko. Ready na kaya? Hinihiling ni Lord ang mainit na relasyon. Kung dati-rati ay sino mang makausap mo ay napapaso sa iyo sa init mo kay Lord. Baka naman ngayon ay di na maramdaman. Praise God. Yung sabi ko sa inyo kanina, praise God. Kung alam mo kung paano maging mainit. Kasi alam mo kung anong tayo mo ngayon. Ikaw ba'y sing-init dati o ano? At kung hindi ka pa dumarating, ano ka po yung mainit kay Lord? Well, yun ang gustong regalo ng Diyos sa'yo. Abay, hanapin mo siya. At maging passionate ka sa Kanya. This is my prayer. This is what I want to see sa church na ito. Na ano? Na tayo ay lahat may inaalagaan. Lahat tayo may life group na ina-attendan at lahat tayo ay may life group na inaalagaan. Yan ang gusto ng Panginoong Yesus na gawin natin disipulong lahat ng bansa at ito'y ma-multiply natin, ma-replicate natin. So church, ito ang JA1 Rosario. Tayo'y mag-aalaga lahat. Amen ba? Kaya dapat merong ina-attendan para mag-duplicate mo lang kung anong ginagawa doon at mag-duplicate mo sa iba. Hinihiling ni Lord na tayo'y maging mainit sa Kanya. Mainit na relasyon. Don't miss ang pinakamatinding yaman mo sa lupa. Huwag mo itong ma-miss. Ito yung malapit na relasyon sa Kanya. Paano po ba nag-i-establish ng malapit na relasyon sa kanino man? Papaano? Ganito. If you will give time sa Kanya. Gusto kong makabuild ng relasyon sa inyo, pero napakadami natin I cannot do that to everyone. Pero you have life group leaders who will build relationships with you. At alam mo ba kung paano nabibuild ang relasyon? If you will spend time with them. Kung ikaw ay mag-google ng panahon sa kanila, that is how to build relationship.
Hindi mo magiging kaibigan kung sino man, kung ikaw naman ay hindi gumugugol ng panahon sa Kanya. You know what? Ang pinakamatinding yaman nating lahat is our time. Kasi lagi tayong may paggagamitan ng oras natin. Pero kapag ginugol mo yung panahong yan, yung precious time to somebody, then you are saying, I want to build a relationship with you. You are important to me. Yun ang sinasabi mo. Kindly say, time. Ganon din po ang pag-build ng relasyon sa Diyos. Time. Bigyan mo ng time ang Panginoon. Yung iba, sige po, inanakaw ko ng oras, ibabawas ko ng oras sa kabisihan ko. Kay naman na. Ano gan dating no sa Panginoon? Ito ang tunay. Lahat na ginagawa mong hindi sa Panginoon, ang time na iyong iniagaw sa Diyos. It's the other way around. Huwag mong bigyan si Diyos, ang Diyos ng tira-tirahan mong oras. Again, I appreciate you who came here kahit pa umuulan. Bakit? You are spending time with God and you want to let Him know that He is important to you. Hinihingi ni Lord ang oras mo. At hindi lang oras, yung oras na kayo lang. Yung oras na masasabi mong, away, away from the noise, alone with you, away, away. Tulungan mo ako, Joy, to hear your voice and meet with you. Nothing else. My one desire is to worship you. I live to worship you. I live to worship you. What kung ikaw lang, tapos yun ang sinasabi mo kay Lord? What kung ikaw lang, at away from all the noise, yun ang sinasabi mo, Panginoon, ako na may nabubuhay para lamang sambahin ka, to worship you. At yun ang sinasabi mo, at kayo lang. Anong ginagawa mo? You're establishing a relationship and you want that relationship to go deeper. Pinapalalim mo kasi kayo lang dalawa. Wala kang kausap sa text, wala kang notification na tinitingnan. Wala kang ibang kasama, kayo lang ni Jesus. You know what you're doing? You are telling Jesus, I want to have a closer relationship with you. Yun ang hinihingi ni Jesus. Stay in a quiet place. Focus on Him. Read the Bible. Pray. Meditate on the Word. Hear the Word being preached. Write. Sing a song na kayo lang. Because when we are with God, everything else will be a noise. At ito ang nawawala sa mga Kristiyano na napaka-busy. Hindi kaya ngayong Pasko, ang gusto lang niya, anak, gusto ko lang ikaw makasama. Yung tayo lang dalawa. Birthday naman niya. Ba't hindi yun ang ibigay mo? Ang mga bata, huwag niyo kong guguluhin na, 1 oras lang. Please, ako'y nakapagluto na, nandiyan ang kakainin, 1 oras lang. Bakit? I want to have a time with God alone. Pastor, wala na ako mapunta sa bahay. Lagi na lang kagugulo. Pumunta ka sa CR, isara mo ang pinto at doon kayo mag-usap. Kung gusto mo nang walang gugulo. Bakit? Kasi baka hindi na natin alam kung paano to be with Him alone. Pag ikaw'y nag-iisa na, sasabihin mo, ako'y naboboard, ako'y nababato, maghahanap ka na ng mga kasama, ng makausap. Samantalang, it's the time God wants you to be with Him alone. At yun ang gusto ni Lord ngayong Pasko. Ang gusto ni Lord na regalo'y ikaw, ang panahon mo. Yun ang gusto niyang matanggap. Are you there? Pero hindi Ang Pasko ay busy. A busy season.
10 na, nasa mall pa. Meron pang late shopping kasi nalimutan anong ibibigay ko dito. A very busy season. Don't equate your passion sa ministry at akalaing ito'y passion kay Lord. Mga ministers, His dancers, don't equate na yung inyong pagpapractice, yung inyong effort, yung time na binibigay nyo sa pagpapractice ay relationship mo na lumalalim kay God. Anointed brewers, huwag mong isipin ang pagdadala mo dito ng kape, pagbibigay mo ng kape, ay ikaw yung napapalapit sa Panginoon, ha? Naglilingkod ka, pero don't equate that with your relationship with God. Iba pa rin ang time with you, with God alone. Our primary calling is to know Him and let Him be known. Pero kailangan mo munang makilala siya, to have a relationship with Him. Lahat ng calling, kahit pa ikay preacher, prophet, apostle, lahat ng ministry, ushering, security, anumang ministry, all these things will stop. And only one will remain. And this is, to worship you I live, to worship you, to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Papaskuhin natin ang my birthday. Ibigay natin sa Kanya ang gift that He wants to receive. He wants you. Ikaw ang gusto niya ngayong Pasko. Ikaw ang gusto niya. Gusto niyang magkarelasyon sa iyo nang mas malapit kaysa dati. Gusto niya na bigyan mo siya ng panahon sa iyong kabisihan. Gusto niya ang iyong pagsamba. Gusto niya ang relasyon sa iyo. And today, that is what we're going to give. Away from the noise, alone with you. Away, away to hear your voice and meet with you. Nothing else matters. My one desire is to worship you. I live to worship you. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you.
reason for the season. Lucas 2:11. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ano bang ginawa ni Jesus para magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya? Tingnan po ninyo ha. Kung may minamahal kang langgam, o sa Batangas Guyam, kung may minamahal kang langgam, paano mo masasabi sa langgam na mahal mo sila? Sisigawan mo bang langgam ng I love you, langgam? Pero dahil langgam sila, hindi nila maunawaan. Sulatan mo man sila at sabihin mo, susulatan ko kayo ng I love you, langgam. Hindi naman nila mababasa. Iisa lang ang pwedeng gawin. Ikaw ay mag-aanyong langgam at ipapanganak ang langgam. Mabubuhay ka na parang langgam. Makikipag-uusap ka tulad ng isang langgam sa isang langgam at mapapabatid mo at masasabi mo na sa kanila, langgam, I love you. Yan ang ginawa ng Diyos sa atin. Siya'y nagkatawang tao. Sapagkat kapag siya'y nagsalita simula sa langit, hindi mo mauunawaan. Kapag siya ay nagbigay ng sulat simula sa langit, hindi mo maunawaan. Kailangan ang isang Diyos ay magkatawang tao, sumama sa tao, mamuhay katulad ng isang tao, para may pakita lang sa atin, mga tao, mahal ko kayo. Kaya, mga tao, mga pinili ng Diyos, mga hinirang ng Diyos, mga anak ng Diyos, all we can do is it is His birthday. Let Him know that He is the reason for the season sa pagbibigay natin sa Kanya ng napakahabang palakpak. Come on, church. Receive our praise. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. I saw a lot of people na parang first time ko nakita. If you want to start a relationship with God, kung gusto mo magsimula ng malapit na relasyon sa Diyos, sabihin mo ito, ha? Sabihin mo. Habang ikaw ay nakayuko, natutuo sa iyong puso, sabihin mo, aking Ama, Aking Ama, patawad sa aking mga kasalanan. patawad sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, Panginoong Hesus,
Narinig ko po Narinig ko na kayo ang tagapagligtas. kayo ang tagapagligtas. Na dalawa lang ang tao sa mundo. Walang ang tao sa Isa'y iniligtas at ang isa'y hindi pa inililigtas. Gusto ko po kayong tanggapin bilang aking tagapagligtas. Panginoong Jesus, pumasok po kayo sa puso ko. Pasok po kayo sa puso. Kayo po ang aking Diyos. Kayo po ang aking Kayo po ang Panginoon ko. po ang Panginoon. Kayo ang tagapagligtas ko. Kayo ang tagapagligtas ko. Ako na lang po mananalangin. O Panginoon Diyos, maraming pong salamat. Thank you for bringing your people today. Thank you, Lord God, for giving us the opportunity to express our worship and our praise and our love to you. You are the reason for the season. Thank you, Lord, that ikaw ay bumaba sa lupa. Thank you, Lord, that ikaw ay nagkatawang tao. Thank you, Lord, that iniligtas mo kami. Thank you, Lord God, sapagkat meron na kaming pag-asa na meron nang nagbayad ng kasalanan namin, na nagkaroon na kami ng relasyon sa Ama dahil sa aming katuwiran. Ang righteousness namin ni Ikaw, Jesus, dahil tinanggap ka namin. Ikaw ang tumanggap ng parusa ng aming mga kasalanan. At dahil doon, tinanggap naman namin ang katuwiran mo. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa pagdating mo. Salamat, Panginoong Jesus. This we pray in Jesus' name. Amen.